Naniniwala ba kayo sa aswang? Nung kabataan ko, akala ko panakot lang ang mga iyon sa mga batang pasaway at matitigas ang ulo. Siyempre lumalabas ako ng aming bahay sa gabi, lalong-lalo na pag naghahanap ako ng gagamba kasama ang aking mga tropa. Wala akong naranasang nakakatakot kahit multo o elemento. Hanggang sa dumating sa buhay ko si Jolina. Magandang araw sa iyo, Kuya Chris. Itago mo na lang po ako sa pangalang Felipe. Pinalitan ko rin po, Kuya Chris, sa mga pangalan ng mga taong involved sa kwentong ito. Ito po't sisimulan ko na po ang kwento. Taong 1989, Cotabato. Isa akong kargador sa palengke noon. Yun lang ang trabahong napasukan ko sa panahong iyon. Dahil hindi ako nakatapos ng pag-aaral dahil sa hirap ng buhay. Ayaw ko din kasing mag-aral, Kuya Chris, kasi mas gusto ko pang sumama sa aking mga barkada. Nakilala ko ang isang napakagandang babae na namamalengke sa mga araw na yon. Siya si Jolina. Nagpakilala ako kaagad sa kanya dahil ang isa sa kasamahan ko na tawagin na lang nating Daniel ay may kursonada din sa kanya. Nahihiyang nakayuko lang si Jolina nang makipagkamay ito sa akin. Ni hindi niya nagawang tingnan ako sa aking mga mata. Kinaibigan ko siya at nagpresinta akong bitbiti ng mga binili niya. Pumayag naman siya at doon na nagsimula ang aming pagkakaibigan. Sobrang interesado talaga ako kay Jolina. Kaya sa hindi katagalan ay tinanong ko siya kung taga saan siya. At kung papayag ba siya na aakyat ako ng ligaw sa kanya. Hindi sumagot si Jolina. Wag daw muna ngayon kasi maaga pa. Tsaka na lang sa pagsapit ng kanilang baryo piyesta. Napakunot noo ako sa mga sinagot niya sa akin. Bakit sa baryo piyesta pa? Pwede namang mas maaga. Pinilit ko siya dahil talagang gustong gusto ko siya at talagang nahulog na ang loob ko sa kanya. Kahit anong pilit ko ay hindi niya talaga sinabi sa akin kung saan siya nakatira. Nang dahil doon ay naisipan kong sundan na lang siya sa pag-uwi niya sa kanilang bahay. Isang araw, hinatid ko siya sa sakayan ng tricycle. Nang makaalis na ito, ay dali-dali akong sumakay sa sumunod na tricycle at sinundan siya. Mag-aalas 4 pa lang yon ng hapon, sa pagkakatanda ko. Nung una may mga kabahayan pa kaming nadadaanan. Kalaunan ay puro palayan at talahiban na ang mga nakikita ko. Medyo liblib na pala ang baryo nila. Pagdating sa bukana ng baryo, ay doon bumaba si Jolina. Pinahinto ko naman ang tricycle sa medyong tagong parte ng daanan, ngunit nakikita ko pa rin naman si Jolina. Bumaba ako para sundan siya, ngunit bigla akong tinanong ni Manong driver. Saan ka pupunta, boy? Pag-aalalang tanong ng driver sa akin. Susundan ko lang po ang babaeng nililigawan ko, Manong. Gusto ko pong malaman kung saan siya nakatira. Sagot ko sa kanya habang hindi ko inaalis ang tingin ko kay Jolina na papasok na sa kanilang baryo. Sigurado ka na dyan sa baryo ka pupunta? Hindi mo ba alam ang usap-usapan tungkol sa baryong yan? Tanong ng driver sa akin na siyang pinagtataka ko. Napalingon ako sa driver. Anong usap-usapan po, Manong? Kunot noo kong tanong sa kanya. Hindi mo ba alam na usap-usapan sa palengke na baryo yan ng mga aswang? Sagot ni Manong driver sa akin. Napatawa ako sa kanyang sagot sa akin. Sarkastiko akong nagwika sa kanya na, aswang? ano ko ba naman, Manong? Sa tanda mong iyan nagpapaniwala ka pa rin ba sa mga aswang? Hindi naman totoo ang mga aswang na yan, Manong.
Panakot lang yan sa mga bata. Tatawang-tawang wika ko sa kanya. Napailing na lamang si Manong dahil sa mga sinabi ko. Hindi ko pinakinggan si Manong sa mga babala niya sa akin tungkol sa baryo nila Jolina. Hindi naman talaga kasi ako naniniwala sa aswang. Dahil doon ay sinundan ko pa rin si Jolina. Sobrang liblib pala ng lugar na iyon dahil walang kabahayan sa may bukana. Puro malalaking puno at talahiban lang ang nandoon. Pasilip-silip lang ako habang sinusundan ko si Jolina. Pag napatigil siya sa paglalakad ay nagmamadali akong magtago sa likod ng puno. Pigil hininga ako dahil baka malaman niya na sinusundan ko siya. Pinagpatuloy niya ang paglalakad hanggang sa nakita ko siyang pumasok sa isang kubo. Maraming kubo pala ang nakatayo sa baryong yon. Tinandaan ko ang bahay ni Jolina at napag-isipan kong aakyat ako ng ligaw sa kanya bukas ng gabi. Nang masiguro kong nakapasok na si Jolina ay naglakad na ako pabalik nang biglang may narinig akong sit-sit. Napalingon ako. Biglang nagsitayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Sino yan? Tanong ko. Walang tugon akong narinig kaya nagpatuloy ako sa aking paglalakad. Ilang segundo lang ang nakalipas ay may sit-sit na naman akong narinig. Nagpalinga-linga ako at tiningnan ang kapaligiran ko. Nangatog na ako sa takot. Lalo pang nadagdagan ng takot ko nang unti-unting kinain ng dilimang haring araw. Paano kaya kung totoong may aswang nga dito sa baryo nila? Ano ang gagawin ko? Bahala na, sabi ko pa sa sarili ko. Bigla akong nakarinig ng malakas na pagaspas na parang galing sa isang malaking ibon sa likuran ko. Bigla ding lumakas ang hangin. Hindi ko na tiningnan pa yon. Ang ginawa ko ay kumaripas na ako ng takbo papalabas ng baryo. Nang makarating ako sa bukana ay walang tricycle doon kaya napilitan akong tumakbo pa sa unahan. Nararamdaman ko na lang na parang may biglang humahatak sa akin pataas. Naramdaman ko pa ang pagkabao ng kung anong matutulis sa braso ko. Napasigaw ako sa gulat dahil umangat talaga ang mga paa ko sa lupa. Ngunit sa hindi ko malamang dahilan ay hindi niya ako magawang buhatin at ilipad ng tuluyan. Sumadsad ang mga paa ko sa lupa. Nagpupumiglas ako at sinubukan ko itong suntukin at hampasin. Kaso bago ko magawa yon ay nabitiwan na nito ako. Nadapa ako at napasubsob ang mukha ko sa isang putikan. Nakaramdam ako na may tumama sa ulo ko pero hindi ko na ininda pa yon. Gumapang ako papasok sa pinakamalapit na talahiban. Pinunasan ko ang mga mata ko dahil wala akong makita. Naririnig ko pa rin ang pagaspas. Nang wala nang sagabal sa mga mata ko, ay nagmasid ako sa kapaligiran at hinanap ang nilalang na yon. Nagulat ako nang makita ko na hindi pala nag-iisa ang nilalang na yon. 2 o 3 ang lumilipad na malaking ibon at may mga bagong dating pa na malalaking aso. Hindi karaniwan ang laki ng mga yon. Itim na itim ang mga balahibo nito at umiilaw ang mga pulang mata. Madilim na talaga sa mga oras na yon, Kuya Chris. Grabe ang pintig ng puso ko. Nanlaki ang mga mata ko nang marinig ko ang isang pamilyar na boses na nagsalita. Hanapin nyo. Andyan lang yun sa talahiban. Wika ng isang babae na alam kong si Jolina iyon kahit na malaki na ang boses nito. Sayang at nabitiwan ko siya. Hindi ko alam kung bakit ang bigat-bigat ng taong yon. Sabi ng isa pang halimaw na kasama niya. Baka may dalang barya. Handa sana natin yun sa piyesta kaso mukhang palyado pa. Ang kulit talaga ng lalaking yon.
hindi makapaghintay. Hingal na sabi ni Jolina. Sinilip ko pa sila. Mahahaba na ang mga kuko niya, pati ang kanyang pangil, tapos buhaghagang buhok at may malaking pakpak sa kanyang likuran. Sobrang pangit ng itsura niya. Hindi ko akalain na totoong aswang ang nasa baryong iyon at isa si Jolina sa mga halimaw na yon. Hindi ko alam ang gagawin ko kaya nagdasal na lang ako sa isip ko na sana'y hindi nila ako makita. Dahan-dahan akong gumapang papasok pa sa talahiban hanggang sa may makita akong maraming putik. Dahan-dahan akong dumakot ng putik at ipinahid ko sa aking katawan. Naririnig kong pasinghot-singhot ang mga mukhang aso. Nanatili lang ako doon na nakasiksik at tinakpan ko pa ang aking bibig para makaiwas ng makalikha ng ingay. Natawag ko na yata ang lahat ng pangalan ng santo sa isip ko. Ipinangako ko pa sa sarili ko na pagka makauwi na ako ng ligtas ay hinding-hindi na ako magiging pasaway. Mas lalo pa akong kinabahan ng palapit ang mga naririnig ko na kaluskos. Napapapikit na lamang ako at hindi talaga gumagalaw. Maya-maya ay biglang natahimik ang kapaligiran. Nagsialisan na ang mga halimaw na yon. Nawala bigla ang mga hingal, atungal, ungol, mga yabag at kaluskos. Biglang lumamig ang kapaligiran. Sobrang init kasi nung nandyan ang mga halimaw sa paligid. Naiwan na lang sa gabing yon ang mga tunog ng mga kuliglig. Sobrang tahimik na ng gabi pero hindi pa rin ako naging kampante. Hinding-hindi ako lumabas hanggat hindi pa magliliwanag. Kahit mainit at makati na ang aking katawan ay hindi pa rin ako gumalaw hanggang sa hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Nagising ako dahil sa init at sinag ng araw. Tumayo ako at lakad-takbo akong papalayo sa baryong yon hanggang sa may dumaang tricycle. Pinara ko kaagad yon. Hindi pa sana ako hihintuan ng driver dahil akala niya na isa akong taong grasa dahil sa itsura ko. Sumigaw ako ng tulong. Kahit pagod na ay pilit ko pa ring inihakbang ang mga paa ko. Pagod at gutom ang namutawi sa sistema ko sa mga oras na yon. Hanggang sa bigla na lang akong nawala ng ulirat. Nagising ako sa isang kubo. Dinala pala ako ng tricycle driver sa bahay ng isang kilalang albularyo. Doon ko lang naramdaman ang hapdi ng mga galos ko sa katawan at muka dahil sa pagkakasubsob ko at paggapang sa putikan. Tinanong ako ng manggagamot kung ano ang nangyari sa akin. Kinuwento ko sa kanya ang lahat-lahat at nagulat ako sa aking mga natuklasan. Baryo ng mga aswangan na puntahan mo. Matagal na silang naninirahan dyan. Marami na rin silang naging biktima. Sa lahat ng napadpad dyan sa lugar na iyan ay isa ka sa mga maswerteng nakaligtas. Malamang ay hindi mo pa oras kaya ka binigyan pa ng pagkakataong mabuhay. Wika ng albularyo. Napamura na lamang ako dahil sa mga naranasan ko. Binigyan niya ako ng proteksyon laban sa mga aswang dahil tiyak na susundan ako ng mga yon. Nang mabuti-buti na ang pakiramdam ko ay umuwi na ako sa amin. Grabing pag-aalala ang nararamdaman ng aking pamilya nang 2 araw akong hindi nakauwi. Piningot pa ang tenga ko ng aking ina dahil daw sa katigasan ng ulo ko nang matapos kong sabihin sa kanila ang mga nangyari. Aminado ako na kasalanan ko rin kung bakit nangyari sa akin iyon, Kuya Chris. Simula nun ay iniiwasan na ako ni Jolina. Hindi rin naman niya ako malalapitan dahil sa mga pangontrang suot ko. Binalaan ko na rin si Daniel tungkol doon sa babae at sa baryong kinabibilangan nito. Ngunit hindi nakinig sa akin ang nauna
Pinagpatuloy pa rin niya ang panliligaw dito nang malaman niyang iniiwasan ako ng dalaga. Asos, inggit ka lang Felipe. Iniwasan ka na kasi ni Jolina kaya kung ano-ano ang pinagsasabi mo tungkol sa kanya. Natatandaan ko pang sabi ni Daniel sa akin nung kinausap ko siya. Kung ano ang sinabi ko kay Manong Driver noon ay siyang tugon naman ni Daniel sa akin nung mga oras na yon. Napailing na lang ako dahil wala na akong magagawa kung iyon ang desisyon niya. Basta hindi ako nagkulang ng paalala. Nang mga sumunod na araw, nabalitaan ko na lang na nawawala si Daniel at hindi na nakauwi pa sa kanila. Hindi na siya nakita pa simula noong sumama siya kay Jolina. Inimbitahan kasi siya nito sa kanilang baryo fiesta. Kasama ng paglaho ni Daniel ang pagkawala din ni Jolina. Hindi ko na kailanman nakita pa ang dalaga sa palengke. Hindi ko na rin sinubukang idulog sa kinauukulan ito dahil malamang ay hindi nila ako paniniwalaan. Wala naman kasi akong matibay na ebidensya na totoo ang mga aswang. Baka pagtawanan lang nila ako. Mag-ingat po tayong lahat sa mga nakakasalamuhan natin dahil hindi natin alam na baka isa silang aswang. Kaya mas mabuting magtanong-tanong muna at kilalanin ng mga taong bago pa lang nating naging kaibigan. Alamin muna ang baryong kanilang pinagmulan. Malay nyo, baryo na pala iyon ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon. Lubos na gumagalang, Felipe ng Cotabato. Isang mapagpalang araw sa inyo, Kuya Chris. Isa po ako sa mga taga-subaybay ng inyong programa. Sumulat ako para ibahagi ang hindi malilimutang katatakutan na aking karanasan. Isang karanasang muntikan nang pumatay sa aking buong pamilya, lalong-lalo na sa aking panganay na anak. Narito po at akin nang sisimulan ang aking kwento. Ika-22 sa buwan ng Abril, taong 1982. Araw ng Huwebes iyon. Abala kaming mag-asawa sa loob ng aming bahay. Dahil bukas ay gaganapin ang unang kaarawan ng pinakamamahal naming anak na si Felicito. Kita ko naman sa mga mata ng aking asawang si Ipoy ang ligaya niyang nararamdaman. Dahil mag-iisang taon din bukas si Felicito na lumaking masigla, malusog at masayahing bata. Sabay pa kaming nagpasalamat ni Ipoy sa Diyos dahil sa pagbibigay niya sa amin kay Felicito. 10 taon din kaming nanalangin sa Diyos upang hilingin na bigyan niya kami ng kahit isang anak. Maramdaman lang namin ni Ipoy ang isang ganap na pamilya at maranasan ang pagiging magulang. Tanghali noon at ako ay nasa loob ng bahay. Iniwan ko saglit sa kwarto si Felicito dahil may kailangan ako kay Ipoy na kasalukuyan itong nasa labas ng aming bahay. Honey, siya nga pala. Kailangan ko ng 10,000 para bayaran ng ibang kausap natin na magdi-deliver bukas ng pagkain gaya ng cake at mga lobo. Untag ko sa kanya na ikinakunot ng kanyang noo. Sige honey, tara. Sabay na tayong lumabas ng bahay at dediretso tayo sa bayan. Meron din palang pinabibiling materyales si Mang Vicente. Siya yung karpinterong gagawa sa mahabang lamesa para bukas. Mabuti nga at pumayag siyang magkumpuni kahit gabi. Litaan niya sa akin ni Ipoy habang naglilista ng kanyang bibilhin. Makalipas ang halos 4 na oras kaming nagpapaikot-ikot doon sa bayan, ay halos pareho kaming pagod ni Ipoy pagka-uwi ng bahay. Natuwa naman ako dahil halos na kumpleto lahat ng kakailanganin namin. Pagkatapos ay dumiretso ako sa kusina para magtimpla ng juice. Pinuno ko ng yelo ang pitsil
Nagsalin ako sa baso ng juice at iniabot kay Ipoy para inumin ito at maibsan kahit saglit ang kanyang pagod din na nararamdaman. Nasisiyahan naman ako dahil nagpresenta naman ang ibang hipag ko na sila raw ang totoka para magluto ng mga ihahain naming pagkain bukas. Bandang 7:00 ng gabi ay dumating itong si Mang Vicente, ang karpintero na mag-aayos sa lamesang gagamitin bukas. Nakakahiya nga dahil mukhang naabala pa namin ang tao. Pero hindi bale, dadagdagan ko na lang ang aming ibibigay sa kanya. Wala na rin kasing oras talaga dahil bukas na nga ang birthday celebration ni Felicito. Tinawag ko si Ipoy para siya na ang mag-asikaso sa kausap niyang karpintero. Basta maglalabas lang ako ng maaari niyang maging merienda o kanyang hapunan. Samantala, abala ako nagpapatahan ng batang nag-iinarte. Ewan ko ba kung kailan siya may selebrasyon, doon pa tinopak at lalagnatin pa yata. Nang biglang tinawag ako ni Ipoy at nagpapatimpla ng kape nila. Karga-karga ko naman si Felicito paglabas sa pintuan ng bahay. Sinabihan kong nagmamaktol ang bata at ipautos na lang niya sa iba o siya na mismo ang gumawa ng kanilang kape. Nang napansin ko si Mang Vicente, kakaiba ang ipinukol niyang tingin sa aking anak habang tumigil ito pansamantala sa pagpupukpok ng kahoy niyang hawak. Nakaramdam ako ng kakaibang kilabot na wari may malamig na hangin nang siyang yumakap sa akin. Mabilis na nagtayuan ang aking mga balahibo sa katawan. Nakita kong napatingin din si Felicito sa gawin ng karpintero nang biglang mas pumalahaw ito ng kanyang pag-iyak na akala mo ay kinakatay. Dahil natutuliling ang tenga ko ay dali-dali kong ipinasok si Felicito sa loob ng bahay upang hindi na rin maingayan sila Ipoy. May pahabol pang sabi yung karpintero. Ganun daw talaga ang bata kapag first birthday, bugnutin o di kaya ay parang magkakasakit. Ilang oras pa ang lumipas ay pumasok bigla si Ipoy sa aming kwarto. Na akin namang ikinagulat dahil sa lakas ng pagkakasalpok ng pintuan sa aming pader. Nakita kong paika-ikang humihingi ng pagsaklolo sa akin. Sabi pa niyang isara ko ang bintana agad habang nilalak niya ang pintuan ng aming kwarto. Nagtanong ako sa kanya kung ano ang nangyayari. Hindi pa man siya nakakasagot ay sinundan ko ng isa pang tanong kung bakit ito duguan sa kanyang kanang balikat. Natakot ako sa kanyang sinagot. Gawa daw iyong pagdurugo niya sa kagat na ginawa ni Mang Vicente. Abala daw siyang nagkukumpuni ng kung ano-ano habang tuloy lang sa pagpupukpok si Mang Vicente sa sirang lamesa. Nang bigla daw itong nangisay. Kahit daw na kinakabahan at natatakot si Ipoy, ay agad siyang lumapit upang usisain kung ano ang nangyayari sa karpintero. Nang biglang may pagbabago na nangyari sa kanyang itsura. Tinubuan ng maitim na balahibo, nagkaroon ng matutulis na kuko sa magkabilang kamay at umangil ng umangil habang nahuhubda ng sarili. Pagdilat ng kanyang mga mata ay pulang-pula. Nahintakutan ng labis si Ipoy sa kanyang nasaksihan na pagpapalit anyo ni Mang Vicente at mabilis siyang dinaluhan ng masakit na kagat sa kanyang balikat. Panay tanong ko pa rin kay Ipoy kahit nalilito ako sa kanyang mga paliwanag. Pinilit kong kumalma upang maintindihan ang mga nangyayari ngayon. At sa aking pananahimik ay bigla akong nakarinig ng kaluskos sa itaas mismo ng aming kisame. Wari may gumagapang doon na isang malaking daga. Ngunit ang langit-ngit niyang tunog ang nagdadala ng takot sa akin. May panakanakang atungal pa akong naririnig. Nilapitan ko ang kisaming maingay. Ngunit hinila ako ni Ipoy. Huwag daw akong lumapit dahil si Mang Vicente yan na isang aswang.
Parang may bumubukol-bukol pa sa kisame. Animoy nabibigatan kung sino man ang nasa loob nito. Naglalaglagan din ng mga natuyong palitada ng kisame. Nahintatakutan ako nang makita kong unti-unting nagkakaroon ng butas ang itaas ng kisaming katapat sa kuna ni Felicito. Nang biglang pumalahaw ng malakas na pag-iyak ang aking anak, naramdaman ata niya ang paparating na panganib sa kanyang buhay. Nagsisisigaw naman ako nang makita ko ang parang may mahabang tali ang papalabas sa may taas ng kisame namin. Nababaliw ako kung bakit kumikislot-kislot pa ito na animoy may sariling buhay. Malaya kong nakikita na gumagapang na siya sa ibabaw ng kuna ni Felicito. Waring alam niya ang kanyang pakay. Ngunit nagtaka rin ako bakit mas humahaba pa ata ito buhat sa pinanggagalingang butas na binutas sa kisame. "Si Felicito kunin mo. Dila yan ng aswang. Kukunin niya ang anak natin." Sabi naman ni Ipoy sa akin na ikinataranta ko rin kung ano ang aking uunahin. Nagpatuloy pa ang dila. Unti-unting mas bumaba sa kuna. Kinakapa-kapa ang amoy ni Felicito. At nang kanyang makapa ang aking anak kung nasaan ito nakahiga, mabilis tumakbo si Ipoy upang pigilan ang dila. Mahigpit ang pagkakakapit ni Ipoy doon dahil nagpupumiglas ang dila nitong aswang. Sinigawan ako ng aking asawa na kunin ko daw agad si Felicito hanggang may lakas pa siya upang mailayo sa aswang. Ngunit may nakita akong gunting. Tsaka ko ginupit ang itim na tali na halos nakapulupot na sa kamay ni Ipoy. Pagkagunting ko sa tali ay nagbago ang itsura nito. Unti-unti itong naging bahagi ng putol na dila. Doon ako naniwala sa sinasabi ni Ipoy. Totoo ngang dila ito ng isang aswang. Sumunod ay nakarinig kami ng kakaibang atungal at kalabog sa itaas ng kisame. Pagkatapos ay mabilis kong binuhat si Felicito at inaya ko si Ipoy na lumabas kami ng kwarto. "Walang yakang aswang ka. Magpakita ka at sisiguraduhin kong yung leeg mo naman ang puputulin ko. Ano ba ang atraso ko sa'yo? Binigyan na nga kita ng pagkakakitaan. Pati ang anak ko ay aaswangin mo pa, hayop ka." Galit na sabi ni Ipoy sa aswang. Ngunit walang nagpapakita sa amin ni Ipoy. Tanging kaluskos pa rin ang kanyang ginagawa. Parang nananadyang sorpresahin pa kaming dalawa ni Ipoy habang may mahihinang atungal pa rin ang naririnig namin. Lumabas na rin ako bitbit ang aming anak. Takot man ay nagsisisigaw ako upang marinig kami ng aming mga kapitbahay. Humihingi ako ng tulong sa kanila. At nang nakatawag kami ng pansin, ay sunod-sunod naman ang kanilang pag-uusisa. Ngunit mahina ko ring sinabihan si Ipoy na wag niyang ikwentong may aswang sa loob ng bahay dahil bukas na ang kaarawan ni Felicito at hindi dapat ikansila dahil sa mga taong matatakot na magpunta sa aming bahay. Ang sinabi ko sa kanya ay mag-alibay na lang siya ng iba. Ipinaalam lang ni Ipoy na may magnanakaw sa amin at siya ang may gawa sa pagdurugo sa balikat niya dahil sinaksak umano siya ng kutsilyo sa kanyang balikat. Ang ilang mga kalalakihan ay sama-sama silang pinasok ang aming bahay upang hanapin at hulihin ang sinasabi naming magnanakaw na sumaksak kay Ipoy. Ang iba ay nanatili sa aming tabi at sinamahan lang sa may labas ng bahay. Mali man ang magsinungaling sa mga kapitbahay, ngunit masisisi niyo ba ako? Inisip ko lang ang kaarawang gaganapin namin bukas sa pinakamamahal naming uniko iho. Isa pa, lahat ay nakahanda na. Magparty-party na lang. Maya-maya pa ay napasigaw ako ng napakalakas. Dahil doon ay nilapitan kami ni Ipoy upang siguraduhing ligtas kami.
Takot na takot kaming dalawa nung mga oras na yon dahil hindi namin makita ang nilalang sa ibabaw ng aming bubungan. Dahan-dahan kaming umatras papalayo sa aming bahay nang walang ano-ano'y biglang may lumundag sa may puno ng saging. Nanlaki ang aming mga mata nang makakita kami ng isang itim na aso at nagbabadyang aatake ito sa amin. Tumulo ang malamig na pawis mula sa aking katawan dahil sa totoo lang Kuya Chris ay hindi namin alam ang aming gagawin ng mga sandaling yon. Akmang patakbo na ang nilalang patungo sa amin ay may biglang humagupit ng isang buntot pagi sa kanya. Nakita ko ang kumpare naming si Paeng ang may hawak nito. Matapang niyang pinaghahagupitang nilalang hanggang sa tuluyan itong tumakbo papalayo. Nagsidatingan din ang aming mga kapitbahay at inalalayan kaming mag-anak. Muntik nang hindi matuloy ang birthday party ng anak ko kinabukasan dahil sa aming masamang pakiramdam dulot ng naranasan naming kakilakilabot na pangyayari. Ngunit hindi iyon naging hadlang dahil mas importante ang araw ng kapanganakan ng aming anak, kung kaya't hinang-hinaman kaming mag-asawa dahil napuyat kami kakaisip ay itinuloy namin ang selebrasyon. Kinabukasan, ang araw na pinakahihintay naming mag-asawa, todo kong pumustura kaming dalawa na parang walang nangyari. Naririyan na rin ang ibang bisita at syempre hindi nagpahuli ang gwapong-gwapo namin na si Felicito sa suot nitong Batman costume. Magmula po nang mangyari yon ay hindi na kami binalikan ng aswang na yon. Naiwan pa nga niya ang mga gamit niyang martilyo at lagari sa bahay namin. Sa tuwing makikita ko ang mga gamit niya ay sumasama lang ang loob ko, kung kaya't sinabi ko kay Ipoy na ipamigay na lang sa iba yon. Ngunit nagdesisyon ang aking asawa na ibaon ito sa lupa. Baka daw malasin ng kung sino mang gagamit ng martilyo at lagaring iyon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Chris, na hango sa tunay kong karanasan. Ako po si Teresa, ang inyong kaistorya. Mapagpalang araw sa iyo, Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Vanessa, 47 years old at kasalukuyang naninirahan sa Parañaque. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo, Kuya Chris, ay ang kahindik-hindik ko na karanasan sa mga aswang sa lugar ng Antique. Hindi po talaga ako naniniwala sa mga aswang hanggang sa ako na mismo ang nakaranas nito. Taong 1993, 18 anyos pa ako sa mga panahong yon nang magkaroon ako ng trabaho sa isang burger joint sa isang barangay sa Antique. Taga Iloilo City po ako, Kuya Chris. Naninirahan ako sa Iloilo kasama ng aking mga magulang at 5 mga kapatid. Pangalawa po ako. Maagang nag-asawa ang aming panganay kaya napilitan po akong pumunta sa Antique para makapagtrabaho nang sa gayon ay makatulong sa aking mga magulang. Isinama ako ng aking kaibigan at kababata na si Lukring sa isang mag-asawa na nagmamay-ari ng nag-iisang burger joint sa barangay. Hindi ko na lang po sasabihin ang eksaktong pangalan ng lugar para na rin sa ikatatahimik ng lugar. Ayon kay Lukring, naghahanap daw ang mga ito ng tindera sapagkat ang dating nagtitinda ay umalis na lang bigla. Nakipagtanan daw ito sa kanyang kasintahan. Wala namang pag-aalinlangan na tinanggap ko ang trabahong sinabi niya sa akin. Sumama kaagad ako kinabukasan nung pabalik na siya sa Antique. Si Lukring naman ay nasa isang karinderya nagtatrabaho. Nabasa lang kasi niya ang nakapaskil sa tindahan nang maisipan niya sanang bumili ng burger. Nang maalala niya na kailangan ko ng trabaho, ay inalok niya kaagad ako
2 araw nang sarado ang burger joint dahil walang tindera, kaya as soon as possible ay dapat ay may makuha na sila. Ang kinalalagyan ng bahay nila at tindahan ay nasa dulo pa ng barangay. Mga 10 hanggang 15 metros ang layo sa susunod na bahay. Napapaligiran ito ng malalaking puno. Kumatok kami sa pintuan sa nakasaradong bahay. Matagal bago ito binuksan. Akala ko walang tao kasi nga sarado lahat, pati ang mga bintana. Pero nang sinabi sa akin ni Lukring na ganito talaga ang mag-asawa sa umaga dahil sa gabi ang kanilang mga trabaho, nasabi ko na lang sa sarili ko na ang weird naman. Pero hindi na ako nag-usisa pa kung ano ang trabaho ng mga ito. Anong kailangan nyo? Tanong ng matandang babae pagkatapos magbukas ng pintuan. Magandang umaga po, Aling Purita. Kasama ko po ang kababata ko na si Vanessa. Mag-a-apply po siya bilang tindera nyo. Pakilala ni Lukring sa akin sa matanda. Ah, siya ba? Ngiting sabi ng matanda. Sandali lang at lalabas ako. Sabi ng matanda. Sa araw ding iyon ay tinanggap na agad ako ni Aling Purita. May iilang katanungan lamang siya tungkol sa aking sarili at nasagot ko naman ang mga yon. Palangiti ang matanda at mukhang mabait naman. Payat siya na babae at nanglalalim ang mga mata. Siguro dahil sa puyat ito palagi, pero mukhang mas bata ang itsura niya kaysa sa edad niya na 73. Marami din siyang mga patakarang binanggit gaya ng hindi ako maaaring pumasok sa bahay nila nang walang pahintulot. Nag-iingat lang daw sila dahil yung huling tindera ay nakapagnakaw pa bago ito umalis at sumama sa kasintahan. Dapat din daw magsabi ako kaagad kung konti na lang ang supplies para hindi ako maubusan. Dapat hindi ako magpapagabi sa tindahan. Kailangan ko nang umuwi bago mag-alas 6 at marami pang iba. Tinandaan ko ang lahat ng iyon para naman hindi ako matanggal agad sa trabaho. Okay naman silang magpasahod. Sapat lang upang makatulong sa pamilya ko. Isang araw, naulinigan ko ang mga tsismosang kapitbahay ko na nag-uusap. Uy Mare, may nawawala na naman sa kabilang baryo. Isang binatilyo na edad 15. Inutusan lang daw yung bumili ng sigarilyo ng kanyang ama sa labas. Kaso hindi na daw umuwi. Akala nga ng mga magulang na naglayas o kaya naman ay sumama sa barkada kaya hindi na nakauwi. Pero alam mo ba, nung hinanap nila, hindi na talaga natagpuan. Pinuntahan na nila ang lahat ng kakilala ng binatilyo pero talagang wala. Wika ng isang matabang babae sa kausap niyang payat na ali. Naku Mare, nagsisimula na naman ang pagkawala ng mga tao. Wala na talagang pinipili ang mga masasamang loob ngayon. Nung una mga bata ang nagkawalaan, ngayon binatilyo na. Pero alam mo Mare, duda ako. Simula kasing dumating ang mag-asawang may-ari ng burger, marami nang nawawalang residente dito. Tapos sa kabilang barangay din. Di ba yung tindera nilang si Hubita? Bigla na lang nawala. Sabi naman ng aling payat. Hoy mga musang, tigil-tigilan nyo nga yung pamimintang nyo sa mag-asawa. Inggit lang kayo dahil kumikita yung negosyo nilang burger joint. Ang bait ng mag-asawa sa atin. Sino bang nagbibigay ng tulong pag kailangan natin ha? Di ba sila? Biglang sabat ng isang lalaki na naka-baseball cap na may dalang batuta. Pakiwari ko'y isa itong barangay tanod. Natawa na lamang ako sa mga narinig at napailing. Nagsiuwian na agad ang mga tsismosa sa kanya-kanyang bahay. Maya-maya ay may dumaan na isang matandang taong grasa. Nanglilimos ito sa mga dumadaan at sa mga tambay. Binibigyan naman siya ng ilan, pero ang iba ay tinataboy siya hanggang sa lumapit siya sa akin at umupo sa isa sa mga upuan sa harapan.
palimos. Sabi ng matanda sabay lahad ng kanyang palad sa counter. Sinagot ko naman siya ng nakangiti at mahinahon. Wala pa akong pera lola eh. Kakapadala ko lang ng pera sa amin. Sapat na lang tong natira sa akin para sa araw-araw kong panggastos. Gusto mo bang kumain ng burger? Bibigyan na lang kita. Ikakaltas ko na lang po sa susunod kong sahod. Sabi ko, sabay silid ng isang burger sa supot. Meron na kasi akong niluto in advance para kung may bibili ay diretso ko na lang ng bigay. May ice bucket naman kami na pwedeng pagsidla ng mga luto na para hindi madaling lumamig. Pakunti-kunti lang naman ang niluluto ko. Malakas ang benta ng burger kaya hindi ako nag-aalala na masayang ang mga ito. May isang pabrika na malapit lang sa lugar kaya tiyak na walang masasayang sa niluto ko. Iaabot ko na sana ang burger sa kanya nang bigla niyang tinapik ng malakas ang kamay ko. Dahil sa pagkabigla ay nabitiwan ko ang supot kaya nahulog sa labas ng tindahan. Bakit mo naman ginawa yun lola? Ayaw mo ba ng burger? Kung ayaw mo wag mong itapon. Dagdag kong sabi sa kanya na may halong pagkadismaya dahil sa tinura ng matanda sa akin. Ayaw ko yan. Tao ang palaman yan. Hindi ang karne ng hayop. Karne ng tao yan. Sabi ng matanda. Nagulat ako sa sinabi ng matanda sa akin habang nilalaro niya ang mabuhaghag niyang buhok. Napakunot noo ako. Karne ng tao? Bakit naman niya sasabihin na karne ng tao? Nababaliw na yata ang matandang ito. Bulong ko sa isip ko. Hindi ko na lang pinansin ang sinasabi niya. Lumabas ako at dinampot ang nahulog na supot. Biglang hinawakan ng matanda ang kamay ko ng mahigpit. Lumaki ang kanyang bilugang mga mata na nakatitig sa akin at nagwika ng, Umalis ka na dito kung ayaw mong mapahamak. Demonyo yan sila. Hindi sila tao. Sambit nito habang mahigpit niyang hawak ang mga kamay ko. Kinuha ko agad ang kamay ko at mabilis na dinampot ang supot sa lupa. Natakot ako bigla at nagmamadaling pumasok sa tindahan. Sinarado ko agad ang pinto. Nang tingnan ko sa labas ay naglakad na papalayo ang matanda habang palingon-lingon sa kanyang paligid. Medyo nakuryoso ako sa mga sinabi ng matanda sa akin kaya nagtanong-tanong ako sa mga residente dito. Sabi nila, simula nung nagbukas ang tindahan ng burger ay panlima na ako sa mga tindera. Bigla-bigla na lang daw umaalis ang mga tindera dito o kaya'y naglalaho na lang ng bigla. Hindi nila alam ang dahilan pero may usap-usapan na mga aswang ang mag-asawa. Aswang? Uso pa ba yan ngayon? Ang dami kong naririnig na usap-usapan pero ni isang aswang ay wala naman akong nakikita. Sabi ko sa sarili ko at pilit na iwinaglit ang sobrang pag-iisip tungkol doon. Mabait naman ang mag-asawa. Hindi naman siguro. Sinisiraan lang siguro sila ng mga inggiterang kapitbahay. Isang gabi, nakalimutan ko yung pitaka ko sa tindahan kaya bumalik ako. Kumain muna ako bago ako bumalik. Nagpaalam naman ako kay Lukring. Hindi niya ako masasamahan dahil may gagawin pa daw siya. Mag-aalas 8 na yun ng gabi. Tahimik na ang lugar dahil maagang natutulog ang mga tao sa barangay. Panalangin ko na sana andyan pa yung mag-asawa para makuha ko ang pitaka ko. Sinusurrender ko po kasi ang susi ng tindahan pagka uwi ko, Kuya Chris. Pagdating ko doon, kumatok ako sa pintuan ng mag-asawa. Ngunit walang nagbubukas nito. Iniisip ko na baka umalis na.
Aalis na sana ako nang bigla akong nakarinig ng kaluskos at mahihinang bulong. Tumakbo ako at nagtago ako sa isang malaking puno. Dahil sa liwanag ng nag-iisang poste ay kitang-kita ko ang dalawang tao na may hatak-hatak na sako. Saan kaya sila galing? Hindi ko mawari kung ano ang laman, ngunit sa hugis nito ay parang malaki at mabigat ang nasa loob. Medyo kinakabahan ako dahil bigla kong naalala ang sinabi ng mga kapitbahay at nung matandang taong grasa. Natatakot ako pero parang may nagtutulak sa akin na silipin ko at alamin kung ano ang ginagawa ng mag-asawa. Pumunta ako sa likod ng bahay nila at naghahanap ng butas na pwede kong silipan. Nakakita ako ng butas at tamang-tama kita ko lahat ang mga ginagawa nila. Nagulat ako nang makita ko ang isang braso na lumabas sa sako pagkabukas nila. Dahan-dahang binuhat ng mag-asawa ang isang walang malig na lalaki at nilagay sa malaking mesa. Maya-maya ay napatakip ako ng aking bibig sa mga sumunod na nangyari. Walang pag-aatubiling tinadtad ng matandang lalaki ang katawan ng lalaki at isa-isa itong inilagay sa kanilang malaking gilingan. Parang hinalukay ang sikmura ko sa aking mga nakita. Paglabas nito sa makina ay hinaluan ng harina at mga sangkap at isa-isa itong hinulma ng babae sa gilid na parang burger patty. Doon ko naisip na ang mga palaman pala ng burger nila ay hindi karne ng baka kundi karne ng tao. Habang naguhulma ang babae ay sumusubo din ito ng ilang piraso. Ninunguya niya ito na parang kumain lang ng mani. Hindi ko kinaya ang mga eksenang nakita ko kaya hindi ko napigilan ang mapaduwal. Dahil sa ingay ay pakiwaray ko'y narinig nila ako. Sino yan? Narinig kong sigaw ni Aling Purita. Nang dahil doon ay walang lingon-lingon akong tumakbo papalayo sa bahay nila. Nakarinig pa ako na parang may sumusunod sa akin. Nagsisisigaw ako habang tumatakbo. Dahil sa lakas ng sigaw ko ay nabulabog ko ang mga residente doon. Nagsilabasan sila. Narinig ko pa ang sigaw nila. Sumisigaw sila ng aswang. Nang makapasok ako sa loob ng boarding house, ay sinabihan ko agad si Lukring sa aking mga nasaksihan. Habang sinusulat ko ito, ay kinikilabutan pa rin ako, Kuya Chris. Lalo na pag naaalala ko ang mga eksenang yon. Sinilip ko ang labas kung andyan pa ba ang aswang. Ngunit nang makumpirma ko na wala na, ay dali-dali kaming pumunta sa barangay hall. Isinumbong namin kaagad kina kapitan ng mga nasaksihan ko. Hindi na nagsayang ng oras ang kapitan at ang tanod at sinugod na nila agad ang mag-asawa. Pagdating sa bahay ng mga ito, ay sinubukan pa nilang palabasin sila, ngunit walang tumugon. Sa pilitang binuksan ng mga tanod ang bahay at nagimbal silang lahat sa kanilang mga nakita. Mga nagkalat na dugo at lamang loob ang nasa loob. Umaalingasaw na rin ang mabahong amoy na nakakubli ng matagal sa loob ng bahay na yun. Wala na doon ang mag-asawa. Tumakas na sila. Sinubukang hanapin ng mga tanod ang mga ito, ngunit hindi na sila mahagilap. Hindi ako makapaniwala na aswang pala ang mag-asawang yon. Natuklasan din nila na hindi nakipagtana ng tinderang nauna pa sa akin kasi natagpuan nila ang mga damit nito sa loob ng kwarto ng mag-asawa. Maraming gamit pa ang nandoon, kasama na ang mga gamit ng mga nawawalang tao sa kabilang barangay. Ang pinaka-nakadidiring nalaman namin, Kuya Chris, ay ang burger patty na binebenta nila ay hindi galing sa karne ng baka kundi galing sa karne ng tao.
Nasaksihan pala ito ng matandang taong grasa nang minsan siya ay napadaan sa lugar kaya ito nabaliw. Wala kasing naniniwala sa matanda kaya patuloy pa rin sa pagkukubli ang mag-asawa sa kanilang tunay na katauhan. Nang dahil doon, ang lahat ng mga nakakain ng burger ay nagpakonsulta sa mga albularyo. Ang iba ay na-trauma at ayaw nang kumain ng burger sa buong buhay nila. Buti na lang hindi ako nakatikim pa ng burger nila. Hindi kasi ako mahilig sa mga karne. Mas gusto kong kainin ng mga gulay, Kuya Chris. Nang dahil sa ginawa ko, ay nailagay ko sa peligro ang aking sarili kaya napagpasyahan kong lumuwas na lang ng Maynila upang hindi ako matunto ng mag-asawang aswang. Nakikibalita pa rin ako kay Lukring tungkol sa mga iyon. Ngunit hindi na talaga sila bumalik. Ang ginawa ng mga taga-barangay ay sinunog nila ang bahay ng mag-asawa pati ang tindahan para wala na itong babalikan pa. Hanggang dito na lang po, Kuya Chris, ang aking kwento. Lubos na gumagalang at inyong kaistorya, Vanessa. Magandang umaga po, Kuya Chris. Ang kwentong isasalaysay ko ay kwento ng aking lolo na tawagin na lang natin sa pangalang Manolo. Si Lolo Manolo ay aminadong mainiti ng ulo noong kabataan niya. Marami na silang nakasagupa sa iba't ibang baryo, ngunit wala ni isa sa kanila ang lumalaban sa kanilang magkakabarkada. Dekada 80 nung maranasan niya ang isang pangyayari na hinding-hindi niya malilimutan. Piyesta noon sa isang liblib na lugar sa Negros. Inimbitahan siya ng kanyang kabarkada sa inuman na si Manuel. Pupunta daw sila sa isang malayong kamag-anak nito. Kasama nila ang iba pa niyang mga kaibigan na sina Carlos at Adolfo. Umalis sila mga alas 10 ng umaga. Malayo-layo ang lugar na kanilang pinuntahan. Sumakay pa sila ng tricycle at naglakad pa mula sa sentro ng baryong yon na hindi ko na lang po papangalanan. Tinahak nila ang daan papunta sa pinakadulo. Nadaanan pa nila ang isang malawak na tubuhan at talahiban. Mga 15 minutos ang kanilang nilakad bago sila nakarating sa lugar. Malapit nang mag-alas 12 ng tanghali nang sila ay dumating. Nang makita sila ng kamag-anak ni Manuel ay sinalubong kaagad sila nito. Tawagin na lang natin ang kamag-anak na ito na si Ador. Nagpalingalinga si Lolo Manolo. Napakalawak ng bakuran nila Ador. Nagluluto pa ang ibang mga kamag-anak at kapitbahay nito roon ng mga iba't ibang klaseng putahe. Dinala agad sila ni Ador sa isang malaking mesa na may marami ng pagkain at prutas. Mukhang marami kang bisitang pupunta, Ador, ah, sabi ni Manuel. Medyo lang. Bisita ko at bisita ng pamilya ko, pati iba naming mga kapitbahay. Minsan lang kasi sila makapasyal dito dahil sa layo ng aming lugar, kaya todo ang paghahanda namin tuwing kapistahan. Sagot ni Ador kay Manuel. Umupo kaagad sila at binigyan kaagad sila ng mga plato at kubwertos. Sige, kumain na kayo dyan. Huwag kayong mahiya. Wika ni Ador sa mga magkakaibigan. Umalis muna ito saglit upang daluhan ng mga nagluluto. Hindi na sila nag-atubiling kumain. May pansit, mechado, afritada, adobo at ang paborito ng aking abuelo, ang kinilaw na karne. Bukod sa masarap ang ulam ito, ay masarap din ito sa pulutan. Busog na busog sila sa kanilang mga kinakain. Pagkatapos noon ay nagkwentuhan muna sila at maya-maya'y naglabas ng tuba si Ador. Mangtutuba ang tiyuhin nito kaya nagdala ito ng maraming tuba. Una nilang ininom ang tuba.
Nagsimula na ring magsidatingan ng iba pang mga bisita sa pista. Unti-unti na ring dumami ang mga tao roon. May ibang nakikisali na rin sa kanilang inuman. Kwentuhan, tawanan lang sila doon. Pagkaubos ng tuba ay naglabas naman ng ibang alak si Ador. Matagal malasing si Lolo kaya alam pa niya ang nangyayari sa kanilang kapaligiran. Palingalinga siya hanggang sa napansin niya ang isang lalaki na iba kung makatitig sa kanya. Nang tinitigan niya ito pabalik ay bigla niyang naalala kung saan niya nakita ang lalaking ito. Nakaaway na pala niya ito sa kabilang baryo na pinagpistahan din nila nung nakaraang buwan. Biglang ngumiti ng nakakaloko ang lalaking ito. Hindi ito nagustuhan ni Lolo kaya tumayo siya at lumapit sa lalaki. "Bakit ka ganyan kumakangiti? Para kang nakakaloko ah." Pagalit na sambit ng aking abuelo. Hindi sumagot ang lalaki, bagamat mas lalo itong ngumisi. Kitang-kita niya ang nangingitim na gilagid nito. Parang hindi ito nagsisipilyo. May naaamoy din siyang mabahong putok. Dahil sa inis, ay kinuwelyohan niya ang lalaki. Napatayo ito sa higpit ng hawak ni Lolo sa damit nito. Dali-dali namang siyang inawat nila Manuel at Carlos. "Kalma ka lang kaibigan, wala akong balak na makipag-away sa'yo," sabi ng lalaki at naamoy niya ang mabahong hininga nito. Binitiwan ni Lolo ang damit ng lalaki at umupo ito ulit sa bangko. Pinakalma si Lolo ng mga kaibigan niya at hinila na siya pabalik doon sa kanilang mesa. "Kilala mo ba yung lalaking yan, Ador?" Inis na tanong ni Lolo. Yan. Hindi ko alam ang pangalan niyan, pero lagi yang pumupunta dito tuwing pista at humihingi ng mga lamang loob ng baboy. Hindi namin alam kung ano ang gagawin niya sa mga yon. Baka uulamin niya sa kanila." Sagot ni Ador sa kanya. "Hayaan mo na lang pre. Huwag mo na lang intindihin yan hindi naman niya nananakit." Tumayo ang lalaki at naglakad papunta doon sa mga nagluluto. Sinundan ng tingin ito ng aking abuelo hanggang sa nawala sa kanyang paningin ito. Nalibang sila sa kanilang pag-uusap hanggang sa naubos ang kanilang pulutang kinilaw. Humingi si Ador ng dagdag kinilaw sa isang kamag-anak nito. Hindi na nila napansin kung sino ang naghatid ng kinilaw na karning baboy sa kanilang mesa. Habang nag-iinom ay nilantakan kaagad ito ni Adolfo. Si Adolfo ang kabarkada nilang tirador ng mga pulutan. Iba-iba ang kinakain nito kaya hindi na nakapagtataka na maya-maya'y biglang sumakit ang tiyan nito. Namilipit ito sa sakit at biglang tumakbo sa likod ng bahay upang magsuka. "Anong nangyari doon?" tanong ni Carlos. "Naparami yata ang kain kaya yun, sumakit ang tiyan," sagot naman ni Manuel at hindi nila mapigilang tumawa. Yan kasi ang siba-siba, kung ano-ano kasi ang kinakain. Dagdag pa ni Carlos. Kumuha ng isang kutsarang kinilaw si Lolo sa mesa. Habang ninunguya niya ay parang may napansin siya sa lasa nito. Parang iba ang lasa. May nanguya din siya na parang matigas. Baka buto lang ng karning baboy yon. Iniluwa niya ang matigas na yon. "Anong klaseng kinilaw to pre?" tanong ni Lolo kay Ador. "Ito pa rin ba yung kinain naming kinilaw kanina?" Habang tinitignan ng mabuti ang iniluwa niyang matigas. "Kinilaw na baboy pre. Bakit? Iba ba ang lasa?" Pagtatakang tanong ni Ador. Napansin ni Lolo na parang kuko ang nanguya niya kanina. Tiningnan din ng aking abuelo ang mga sahog na nasa kinilaw. Bigla na lamang ng laki ang kanyang mga mata at di maiwasang sumuka dahil sa pandidiri. Tumayo siya at itinuro ang kinilaw sa ibabaw ng mesa.
Daliri ng tao pre, may nakahalong daliri ng tao. Daing ni Lolo Manolo habang pinipilit na magsuka. Nakita nila ang mga pira-pirasong bahagi ng kamay ng tao sa kanilang pulutan. May mga buhok pa at parang makunat na karne na parang balat. Itinapon nila agad ito ng kanyang mga kaibigan at sinimulang tingnan ng iba pa nilang pagkain. Wala naman sa ibang pagkain. Nasa kinilaw lang ang may mga halong parte ng katawan ng tao. Pinipilit namang ilabas ng mga taong nakakain ng kinilaw ang kanilang nakain. Pati si Ador ay nagsuka na rin. Nagtaka ang ibang bisita kung bakit biglang nagkagulo. Aswang ba kayo pre? Bakit may mga parte ng katawan ng tao ang nasa kinilaw? Galit na tanong ni Lolo kay Ador. Hindi pre. Hindi namin alam kung bakit nahaluan yan ng mga parte ng katawan ng tao. Pati nga ako nasusuka, di ba? Sagot ng may pagtataka ni Ador. Tinawag niya kaagad ang gumawa ng kinilaw. Itinanggi nito na may hinalo siya sa kanyang ginawang pagkain. Dahil sa mainiti ng ulo ni Lolo, ay susuntukin na sana niya ang tao, ngunit pinigilan siya ng isang matandang lalaki. Hindi siya ang may kagagawa niyan, iho. Singit ng matanda. Itinuro nito ang isang lalaki na nasa likod ni Ador. Siya ang naglagay nan sa inyong pulutan. Nang lingunin ni Lolo ang direksyon na itinuturo ng matanda, ay napag-alaman niya na ang lalaking nakaaway niya ang gumawa nito. Patakbong nagtungo ang lalaki palabas ng bakuran. Lintik, ikaw palang ka! Pagmumura ni Lolo na galit na galit. Hinabol nila ang lalaking yon. Mabilis itong tumakbo na parang hindi sumasayad ang paa sa lupa. At nang makarating sa may tubuhan, ay bigla na lamang itong nawala. Padilim na sa mga oras na iyon kaya hindi nila maaninagan kung saan ito nagpunta. Sumunod naman sina Ador na may dalang flashlight. Gamit ito ay sinubukan nilang hanapin ang taong yon. Maya-maya ay nakarinig sila ng pagaspas ng pakpak ng isang malaking ibong papalayo sa kanilang kinaroroonan. Aswang ka palang, gago ka. Pag nakita ulit kitang hayop ka, talagang papatay na kita. Sambit ng aking abuelo sa sobrang inis. Hindi na nila nahuli pa ang aswang. Bumalik sila sa bahay at hinanap sila Adolfo. Naabutan nila ito na naglupasay sa likod bahay. Dali-dali nilang inakay ito at dinala sa loob ng bahay. Doon ay ginamot ito ng matandang lalaki na napag-alaman nila na isa palang albularyo. Pilit na pinapainom ng matanda si Adolfo ng isang inumin na hindi nila alam kung ano ang laman. Pagkatapos ay nagsuka ulit ito at nailabas ang lahat ng kanyang mga kinain. Para makasigurado, ay uminom din sina Lolo at iba pa nilang kainuman na nakakain ng kinilaw. Ano ba ang kasalanan niyo sa lalaking yon, iho? Tanong ng matandang albularyo. Dahil kung susumahin ay sa inyong mesa lang yata sa naglagay ng kinilaw na may halong daliri ng tao. Talagang sinadya niya na doon sa mesa niyo ilagay ang pulutang yon. Nakaaway kasi namin yun, Manong, sa kabilang baryo. Iba kasi kung makatingin ng lalaking yon. Hindi naman namin akalain na isa pala yung aswang. Kung alam lang namin ay sana tinuluyan na namin yon. Sagot ni Lolo na inis na inis. Wala naman siyang intensyon na patayin kayo, mga iho. Mukhang ang gusto lang nito ay makaganti sa inyo. Sabi ng matanda. Huwag kasi idaan sa mainit na ulo ang lahat, mga iho. Matuto din kayong habaan ng inyong mga pasensya. Dahil sa pangyayaring yon, ay binago na ni Lolo ang kanyang sarili. Hindi na siya naging mainiti ng ulo. Kakausapin niya muna ng mahinahon ng isang tao bago niya husgahan.
Magpahanggang ngayon ay hindi pa rin malilimutan ng aking abuelo ang taong yon. Tandang-tanda pa rin niya ang itsura nito at mas lalong hindi niya malilimutan ang nagawa nito sa kanya na minsang nakakain na siya ng kinilaw na karne na may parte ng tao. Hanggang dito na lang po muna Kuya Chris ang kwento ng aking lolo Manolo. Sana ay may natutunang aral ang inyong mga tagapakinig sa kwentong ibinahagi ko. Maraming salamat po. Ang inyong kaistorya at gumagalang, Anika. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.